Hoy! Hoy bata, imbis na pag-aaral nila ito pag nanakaw ginagawa ko. Sir, hindi nyo ako nintindihan, sir. Tara, at samahan niyo ako sa araw na ito. Ako nga pala si Chris at isa akong pulis. Masaya akong ginagampanan ng aking tungkulin. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, samot-saring kwento ng tao ang naririnig ko. Sa aking pagseserbisyo, may ilang mga tao at kwento ang tumatak sa akin. Oh, isa na nga dito si Mangboy. Naku, huwag kayong magpapadala sa mga ngiti ng lalaki na yan. Dahil sa siyang masamang asawa. Biruin niyo ba naman? Sinasaktan niya ang asawa niya at bukod dyan, lasinggero din yan. Wala siyang inuuwing pera para sa pamilya niya. Napupunta lang lahat sa pambili ng anak at pagsusugal. Dito ka lang pala. Maghapon kitang hinahanap. Andyan ka, papakasarap ka. Samantahan kami na anak mo. Walang maulam, walang makain. Ganyan ka. Hindi ka ba naawa sa amin? Uwi ka na nga niya mo. Ako na nga rin sa bahay. Kasama ng mga anak mo. Ang sabi ko sa inyo, lumayas na kayo. Wala akong pakialam sa inyo. Kung nangiya ka talaga, wala kang kwenta. Paano ko nalaman? Siyempre, isinumbong siya sa akin ng asawa niya. Ay, teka nako. Ito naman si Aling Bebang. Huwag kayo basta magtitiwala dyan. Nakita ko yan, dinaraya niya yung bumibili sa kanya. Kaya nung araw na nakita kong ginawa niya yon, pinalaan ko na agad siya at nagsabihan. Ayoko pa naman sa lahat ay yung mandaraya at mapanlamang sa kapwa. Yan naman si Boyet. Kala niyo pagkabait-baitin. Isang araw nakita ko yung may ginagawang kalokohan sa kotse. Mabuti na lang naagapan ko. Kundi, baka mas matindi pa yung ginawa niya. Sa totoo lang, tibirong maging pulis. Malapit ako sa trahedya at marami din akong dapat na pakisamahan. Oh, Sir Chris, buti naman at gising na kayo. Buyat, pakitawag mo naman si Doc. Opo, Mang Boy. Naku, Chris, ano na? Kamusta na yung pakiramdam mo? Oo nga, Sir Chris. Nagulat kami nang bundol ka na sa sakyan kanina. Kaya nga po, pabuti na lang nadala niyo ka sa ospital. Mang Boy, Aling Bebang, salamat po. Naku, ano ka ba naman, Sir Chris? Itong ginagawa namin, baliwala to kumpara sa ginawa mo sa amin, sa pamilya ko. Naalala mo ba nung isinumbong ako ng asawa ko sa'yo? Yun yung araw na hindi ko makakalimutan. Imbis na dalhin mo ko sa presinto, pinakinggan mo muna kaming dalawa ng asawa ko. Mang Boy, utos po ng Diyos na mahalin natin ang ating asawa. At Aling ko ipagpatuloy niyo lang po ang pag-iisang mabuting asawa upang maikat niyo si Mang Boy upang maging mabuting ama. At pwede ba, Mang Boy, tigilan niyo na ang bisyo niyo? Walang mabuting patutunguhan niya ang bisyo niyo. Tignan niyo asawa niyo. Nasasaktan niyo na. Opo, sir. Susundin ko po yung mga payo niyo. Mahal, patawad sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Sa awat tulong ng Diyos, sisikapin kong maging isang mabuting ama at asawa. Pangako, hindi ko na uulitin yung mga ginawa ko sa'yo. Aling Bebang? Aling Bebang, nakita ko po yung ginawa niyo kanina. Ano yun, sir? Wala akong ginawa.
Pinagpalit nyo, di ba? Masama yun, Aling Bebang. Pandarayos sa kapang ginagawa nyo. Ho, pasensya na. Ako lang kasi ang nagpapaaral sa apo ko. Kaya sa kagustuhan kong kumita ng malaki para sa pangmatrikulan niya. Oo, ganito na lang po, Aling Bebang. Dadaan po ako dito palagi para ialok ang paninda ninyo. Upang nukuhin po nyo. Huwag niyo lang pong ulitin, Aling Bebang, ha? Basta tandaan niyo po palagi, ang mapagtapat sa kaunti ay mapagtapat din po naman sa marami. Mixi lang po ang ating buhay, Aling Bebang. Kaya habang may pagkakataon pa, gumagawa tayo ng kabutihan. Pasensya na sir, hindi ko na po ulitin. Salamat po. Mang Boy, pupunta na din daw po yung doktor maya-maya. Pasensya na po dahil medyo narinig ko po usapan pa ninyo. Nais ko din po sana magpasalamat sa Chris. Dahil noong Solven Boy pa po ako, hindi po kayo nagdalawang isip na paglaanan po ako ng oras para kilalanin po ako. Ano ba pangalan mo? Boy po sir. Huwag magalan, hindi kita huliin. Pero bakit mo ba ginagawa yan? Napipilitan lang po ako gawin to sir para hindi ko po maramdaman ng gutom. Ako na lang po kasi ang bubuhay sa sarili ko. Nagkakamali ka, boy. Nabubuhay tayo sa awa ng Diyos. Hindi sa parang na alam natin mga tao. Pero simula ngayon, mag-aate na tayo sa bangko, ulam at kanin. Okay ba yun sa'yo? Talaga po sir? Naku, salamat po. Wala yun. Pasalamat tayo sa Diyos. Basta huwag mo nang ulitin yun, ha? Opo, maraming pong salamat sir. Patawad po. Pakabait ka. Maraming salamat po sa kabutihang tinuro niyo sa akin, Sir Chris. At magkaroon ng takot sa Diyos. Mang boy. Aling Bebang. Uyet. Walang anuman ho. Naalala ko tuloy, nagsisimula pa lang bilang isang pulis. May isang binatang snatcher ako inabol noon. Talagang nagpabago na aking pananaw sa buhay. Sinikap kong habulin siya noon. Doon ko nalaman na nagnakaw siya dahil nais niya lamang na makabili ng gamot para sa kanyang lola at sa pambayad ng matrikula niya. Sabi ko, ako na ang bibili ng gamot ng lola niya. Ano bang pangalan mo? Buboy po, sir. Oh, wag mo nang ulitin yun, ha? Magpakabait ka. Pasensya na po, sir. Hindi ko naman po naayos na gawin yan, tsaka may mga bayarin po kami sa eskwelahan. Pasensya na po, sir. Para sa'yo. Sir, di na po, sir. Sige, tanggapin mo. Wala rin tulong to. Di bale, tutulungan kita pang matrikula mo. Okay, pati pagkain mo. Bibigyan ko kayo, ha? Sige. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. Sige, pakabait ka, ha? Pagkatapos nun, hindi na kami muling nagkita pa. Nabalitaan ko na lang na may umampo na sa kanya at pinag-aral siya. Ay naku, sana tulad namin nakinig din siya sa mga payo mo, Chris. Excuse me po, ako nga po pala si Doc Chavez. Gusto ko lang po sabihin na maayos naman pong vital signs ng pasyente. Kailangan lang po, mainom niya ng regular ang nagseta ko po sa kanyang gamot. Huwag na po kayo mag-alala. Sa mga gastusin po dito sa ospital at sa mga gamot, sagot ko na po ito. Total may utang naman po ako sa kanyang gamot dati. Sir Chris, ako po to si Buboy. Doktor na po ako. Buboy, ikaw na ba yan? Nakakatawang isipin na nasa maayos ka ng kalagayan ngayon. Natutuwa din po ako makita kay Sir Chris. Salamat sa Diyos kinasangkapan kayo upang matuwid ang aking mga lakad. Pinakisamahan niyo po kami masasama upang ipakita sa amin ang mabubuting gawa. Walang anuman yan, Buboy. Awa ng Diyos, pinagtagpo-tagpo tayo. Sir Chris, dadalawin ko po ulit kayo mamaya at magdadala po ako ng mga pagkain. Sa ngayon po, kailangan ko po munang umalis eh. Magsasagawa po kasi kami ng libreng medical mission. Sige, Buboy. Doc Chavez, mag-iingat kayo, ha? Salamat sa Diyos. Bilang isang pulis, alam kong maraming masasamang tao akong makakasalamuha. Ngunit sa awat tulong ng Diyos, sinikap kong makisama at maging isa sa kanila. Sa mga taga-kalye, nakisama akong parang taga-kalye. Sa isang ina, nakisama akong parang anak. Sa mag-asawa, naging tagapayo ako. Ngayon, masaya akong makita silang lumalakad na malinis at maligaya dahil nasusunod nila ang mga kautusan ng Diyos. Nawa ay bigyan pa ako ng kalakasan ng Panginoon upang makapagpatuloy na magtapat sa aking propesyon at higit sa lahat, upang magampanan pang aking tungkulin bilang anak niya na may kamalayan sa kanyang mga kautusan. Sapagkat bagaman ako ay malaya sa lahat ng mga tao,
ay napaalipin ako sa lahat upang ako'y makahikayat ng lalong marami. At sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan, bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Unang Korinto 9:19 hanggang 22.